Magandang gabi po sa lahat. It's me again, Angel. July 10, 2007 nang yumao po si Lola dahil sa atake sa puso. Of course, mahirap mawala ng minamahal sa buhay. It was one of the saddest days of my life. Nasa school po kami ni Kuya noon at si Papa ko ang kasama ni Lola nang siya po ay itakbo sa hospital. Ayon po sa kanila, ilang beses pa po siyang na-revive pero sadly ay hindi na po nakayanan ni Lola. Naaalala ko pa noon na madalas pong sabihin ni Lola na 60 years old na daw siya at gusto na daw po niyang magpahinga. At ewan ko ba kung nakipaglaro ang tadhana o siya ay nadinig sapagkat nung panahong iyon ay eksaktong 60 years old na nga siya. So nung gabi na mangyari ito, naguhugas ng kamay yung papa ko sa harap na malaking salamin sa banyo nang biglang tumaas daw ang kanyang mga balahibo. Ang sabi niya, "Wait lang mami, naguhugas lang ako." At hindi na daw po niya napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Sa katunayan pa niyan, Sir Red, nung nagpamisa para sa lola ko bago siya tuluyang ilibing, si Papa po yung pinakahuling nagsalita. Ang nasabi po niya ay pagpapasalamat. Salamat sa lahat ng mga dumalo at nakiramay. Sabi pa niya, "Alam niyo namang mamas boy talaga ako." Habang nanginginig pa ang kanyang boses. Hindi na rin po niya natapos ang sinasabi niya at nag-step down na lamang po siya at umiyak. The same night po, Sir Red, ay may tumawag na unknown number sa tita ko na kapatid din ni na Papa at Daddy. Natatandaan ko pa nga na yung pinakahuling digits nung number ay 50. Sinagot niya agad dahil akala niya yung kapatid niyang isa na naroroon na sa Switzerland ang tumatawag. Pagkasagot niya, ang sabi, "Day! Inday!" At tonong nagagalak at excited. Parang yung tono niya tuwing tumatawag si tita sa kanya sa phone from work para mag-telebabad. Ilongga din po kasi si Lola at yung buong family namin kaya talagang masasabi mong malambing. So ang sabi ni tita, "Mami?" Tapos na-drop na yung call. Naiyak na lang yung tita ko at baka raw yun na nga yung pagpapaalam ni Lola. Si tita ko po na naroroon sa ibang bansa ngayon ay nakakaramdam din ng mga paranormal. Although hindi ko na po maaalala yung kanyang mga kwento kaugnay rito. Isa rin sa mga naaalala ko na karanasan ko ay nang isang umaga sa bahay namin habang ako ay nagsusuklay ng buhok sa harap ng salamin. Nang sandaling iyon ay nagre-ready na ako para pumasok na eskwelahan. Doon nga'y napansin ko po na may dumaan sa labas ng bintana ng kwarto ko at nakatitiyak ako na isa siyang babae sa haba ng buhok at syempre sa kanyang suot na puti. Sa sobrang antok ko pa nga ng sandaling iyon ay hindi ko kaagad napansin o sumagi sa isip ko kung ano ba talaga ang nakita ko. Basta ang unang pumasok sa isipan ko ay maaaring ito yung kasambahay namin na magsasampay lamang sa labas. Pero bigla kong na-realize na yung kwarto ko nga pala ay nasa second floor. Isang beses din nang mangyari, isang hapon. Naidlip ang kuya ko. Nagulat na lamang ako nang nagising siya nang may 5 nakapaligid daw sa kanya sa kama. Agad niyang kwento ito sa akin. Natakot din ako. Sa kanyang deskripsyon, 3 puti at 2 itim na nilalang daw ang parang pinagmamasdan siya habang natutulog. Yung isang itim daw po ay parang nangingiti
at akmang tatawanan na siya. Parang narinig din daw po niya yung boses nito at napakalalim. Nakita rin daw po niya kung paanong dahan-dahan na nagte-turn yung pages ng book niya na naroroon sa desk na para bang pinaglalaruan, at hindi rin naman daw po mahangin nung time na yun. Basta't ang pakiusap na lamang daw ni kuya ay wag na lamang siyang iistorbohin dahil pagod daw siya. Sabay bumilis yung pagpapalipat-lipat ng pahina at dinabog pa nga daw po yung librong iyon ng pasara. Natatandaan ko rin nung kami po ay maging bahagi ng church choir at itong church namin ay nilalakad lamang namin mula sa bahay. Nahuli pong umuwi yung kuya ko dahil nagligpit pa po siya ng mga instrumento at maging yung kanyang gitara. Hanggang sa napansin daw po niya na may sumusunod sa kanya. Bigla raw bumilis yung lakad nito hanggang sa patakbo na. Ang suot daw ng sumusunod sa kanya ay parang roba at ito daw po yung parehong itim na roba na karaniwan daw pong nakikita na kasuotan ni kamatayan. Habang siya daw po ay hinahabol nito, napansin pa nga daw po ni kuya yung gawing braso at kamay nung nilalang na tumatakbo at nakatitiyak daw po siyang kalansay na ito. Tumakbo ng mabilis si kuya dahil sa takot, pero makailang saglit ng kanyang muling lingunin ay nawala na rin daw po yung nilalang. Nung grade 5 naman po yung kuya ko, siya ay nag-aral sa isang exclusive all-boys Catholic school. Nag-field trip daw po sila sa isang farm na hindi ko na po papangalanan, pero kilala din po ito sa mga nagre-retreat. Doon nga'y napansin daw po niya ang isang matandang lalaki na pangiti-ngiti sa kanya habang naroroon sa bukid. Pag-uwi daw po ni kuya, doon niya biglang naramdaman ang pagsama ng kanyang katawan. Yun bang parang tumaas yung lagnat agad-agad nang wala man lang babala o kahit na ano pa mang mga senyales. Hanggang sa bigla na lamang daw po siyang nagsuka at nakita ko nga din po talaga si Red. Pasintabi po sa mga nakikinig, kulay green yung sinuka niya. Agad na nagtawag ng magtatawas yung lola ko at pinagamot po si kuya. Dinaanan po nung kandila yung tiyan niya at pinatulo yung wax sa basin of water. Doon nga'y nakita namin na nag-form yung wax ng kandila ng parang muka at tinanong nung magtatawas yung kuya ko kung kakilala ba niya o pamilyar siya sa ilatsanong muka nung taong nasa wax. Ang sabi nung kuya ko, hindi siya pwedeng magkamali. Yun daw yung hugis o yung muka mismo nung lalaki na ngumiti sa kanya na nasa bukid lamang. Tulad nga ng mga una kong nabanggit sa kwento kong ito, yung bahay namin ay nasa village. Yung papa ko na lang po yung nakatira doon at may sarili na rin po kasi siyang pamilya. Yung mga anak niya na mga pinsan ko ay nag-aaral na rin doon sa sikat na all-boys school na kung saan nag-aral si kuya. Nung lumipat na po kami doon last 2001, hindi nagustuhan ng lola ko yung malaking puno na nakaharang sa bintana niya kaya pinaputol daw po niya ito. Ilang araw pagkatapos noon ay nagkaroon siya ng mga peklat sa likod at para po siyang mapa. Yung itsura ng kati niya sa kanyang katawan ay kapag nagsugat ay nag-iiwan ng malalaking peklat. Hindi naman daw po makati o mahapdi yun. Para nga lang pong nag-uumpisang sugat ito, pero kapag nababasa, lumalambot daw yung sugat. Naalala ko nga noon na sa akin pa siya nagpapasabon at pinapakuskus ang mga iyon para matanggal pero hindi po mawala-wala. So nagpatawag ulit na magtatawas at same process lamang ang ginawa. Dinaan naman po yung wax ng kandila sa likuran.
Doon nga talaga Sir Red ay bumuo yung wax ng parang mukha ng isang lalaking galit. Ang sabi ng magtatawas, may gusto raw sa lola ko yung nakatira sa punong ipinaputol niya. Kaya nalungkot at nagalit daw ito nang mawala ang tinitirhan niya. Sumatapos nga po yung pagtatawas, misteryoso din po talaga na nawala lahat ng mga peklat na iyon at sa paglipas ng panahon ay parang naging scars na lang na maliliit ang nasa kanyang likuran. Nais ko rin pong ikwento Sir Red, yung karanasan namin nung unang girlfriend ko na nakilala ko noong 2005. Pinsan po siya ng childhood best friend ko na nakatira lamang sa tapat ng bahay namin. Lagi nga po kami tinutokso ni Kuya na para daw po kaming sina Romeo at Juliet dahil minsan nga kapag nag-uusap ay nasa bintana lamang kami. Nagbabakasyon po siya sa Quezon City tuwing Christmas at summer pero tiga Nueva Ecija po siya. Nung panahong iyon na naging kami, alam naman talaga natin na puppy love lamang iyon dahil nga sa edad namin pero alam mo yung feeling namin ay deeply in love na sa isa't isa. So nung minsan na binisita ko siya sa tapat ay inabot na nga kami ng 3:00 na madaling araw dahil sa kakakwentuhan sa sala nila. Ito na po yung sinasabi kong may mga koneksyon yung mga kwento ko na kahit parang random at hindi po siya talaga chronological order ay meron pong koneksyon sa isa't isa. So yung couch po na nasa sala nila ay nakatapat sa kitchen swivel door. Nakabukas po iyon at nakikita ang kanilang refrigerator. Sarado na po yung ilaw nila sa gawing kusina dahil gabi na. Pero bigla pong natigil yung aming masayang kwentuhan nang sinabi niyang may napansin daw siyang babae na nakatayo sa gilid ng kanilang fridge at parang nakatitig lamang daw sa amin habang nagkikwentuhan sa sala. Dahil sa kadiliman, hindi daw po niya nakita ng buo yung muka. Literal na shadow figure lamang siya pero makikita mo daw yung outline niya kahit wala pong ilaw sa gawin ng kusina nila. Ang sabi pa'y magulo yung buhok nito at parang bruha. Nung tumitig nga daw po doon yung girlfriend ko at agad ay parang nga daw po siyang binahaginan ng bigat ng pakiramdam. Tinanong ako nung partner ko kung may nakikita daw ba ako sa gawing iyon pero sabi ko talaga'y wala. Hindi ko nakikita yung nakikita niya. Kung kaya't sinabi niya ay matulog na lamang daw kami at ako naman ay lumabas na ng kanilang bahay at umuwi na rin sa gawing tawid. Naghiwalay na din po kami at nagkaroon na ng kanya-kanyang mga pamumuhay at syempre mga bagong partners. Since first heartbreak ko nga po siya, masasabi naming infidelity yung naging issue dahil nga LDR kami. Since bihirang magkita at immature pa nga yung mga pag-iisip namin, kaya nagkaroon po siya at humanap ng iba. So dahil hindi naman sigurado ako masisisi ng ilan sa mga nakikinig sa inyo, dahil nga first heartbreak ko, talagang labis akong nasaktan. Sinabi ko pa nga talaga Sir Red na karma will come to you tenfold. Ang kwento po sa akin, yung biological mother's side ko ay may tinatawag na silver tongue. Ito daw po yung parang nagkakatotoo yung mga isinusumpa o mga sinasabi mo na kabiguan ng isang tao. So noong 1993, natatandaan ko na natalo ang mother side ko sa kustodiya o sa custody case noong baby pa kami kaya kami po ngayon yung pinakaunang case in history na napunta sa father side kahit below 7 years old pa lamang kami. Ang kwento sa akin ay sinabi ni mama sa mga tita ko, "Sinusumpa kong hindi kayo magkakaroon ng pamilya." Ewan ko ba Sir Red kung talagang masasabi kong naging epektibo ba yun? Dahil hanggang sa ngayon,
ay wala pa nga talaga silang mga anak. Hindi rin naman ako masyadong naniwala pero nalaman ko na lang po na nagkasakit yung first girlfriend ko sa kidney ilang taon matapos kaming maghiwalay. Siya pa nga po yung nagpaalala sa akin patungkol sa binitawan kong salita kaugnay ng karma, lalong-lalo na nung naghiwalay kami. So nung nagkasakit daw kasi siya, ako ang unang pumasok sa isip daw niya dahil baka yun na nga raw yung punishment sa lahat ng naging kalokohan niya. Hindi naman ako heartless, Sir Red, pero I felt really bad and I still want to believe na hindi ako yung naging dahilan kung bakit siya nagkasakit, kundi genetics o maging yung lifestyle niya since mabisyo at mahilig talaga siyang magpuyat noon, pati yung magpigil ng ihi. Hindi rin naman namin akalain na parehong magkakabalikan kami kasi nagkaroon din naman po ako ng ibang mga boyfriend at siya rin ay nagkaroon ng girlfriends. Hindi ko pa malalaman na nagkasakit siya at nag 50-50 kung hindi pa kami nag-reconnect. Mabuti na lamang at may nag-donate ng kidney sa kanya kaya nadugtungan po ang kanyang buhay. 11 years later, nagkabalikan kami nung first girlfriend ko at engaged na po kami ngayon. As in literal na first and last love. Pero hindi pa rin po bago doon sa journey naming iyon ang mga nakakahilakbot na experience, Sir Red. Kung dati ay na-activate ng kuya ko yung sixth sense ko, ngayon naman ay ang aking partner.